Welcome sa One Tamad Recap. Ibobood natin ngayon ang 2017 black comedy horror film na pinamagatang Mom and Dad. Spoilers ahead, watch out and take care. Sa pagsisimula ng pelikula, ipinakita sa atin ang isang broadcast ng TV static noise na pinakikinggan ng isang ina sa loob ng kanyang sasakyan. Nakapagtataka, walang pagdadalawang isip na iniwan ng babae ang sasakyan at ang kanyang anak. Sinadya niyang iparada ang sasakyan sa gitna ng riles at iniwan ang kanyang anak na namatay ng sagasaan ito ng tren. Lumipat ang eksena sa isang pamilya na nakatira sa liblib na bayan ng Amerika. Ang mga magulang, sina Brent at Kendall ay mahal na mahal ang kanilang mga anak ngunit kinasusuklaman kung paano nagbago ang kanilang buhay pagkatapos magkaroon ng mga anak dahil hindi na nila nagagawa ang kanilang mga nakagawian at nai-enjoy ang kanilang mga sarili. Ang bunso nilang anak na si Josh ay 7 taong gulang habang ang kanilang panganay na si Carly ay dalaga na. Isang umaga, kausap ni Carly ang kanyang boyfriend na si Damon sa telepono. Hindi gusto ng kanyang mga magulang na pumasok siya sa relasyon, ngunit walang pakialam si Carly. Plano nila ni Damon na magkita mamayang gabi kapag tapos na si Damon sa kanyang huling exam sa paaralan. Sa almusal, ang kanilang kasambahay na si Sunny ay nakikinig sa balita tungkol sa isang ina na iniwan ang kanyang sanggol na namatay sa isang car accident. Dinala ni Sunny ang kanyang anak na si Lisa sa trabaho at plano nilang umalis pagkatapos linisin ang bahay. Inaasahan din ng pamilya na makikita ang mga magulang ni Brent para sa hapunan sa gabi. Gustong kanselahin ni Carly ang hapunan para lumabas kasama si Damon na nagdulot ng pagtatalo sa pagitan niya at ni Kendall. Lingid sa kaalaman ng kanyang ina, si Carly ay nagnakaw ng $100 mula sa kanyang wallet para gumimik kasama ang matalik nitong kaibigan na si Riley. Hinatid siya ni Kendall sa paaralan at nag-away sila sa daan. Marahas na sinabi ni Carly kay Kendall na boring ang kanyang buhay bago bumaba ng sasakyan. Pagbalik sa bahay, mapaglarong binato ni Josh si Brent gamit ang kanyang laro ang bola. Tumingin si Brent sa kanyang anak na may masamang tingin, ngunit sa ilang sandali ay tumawa din ito. Gayunpaman, makikita nating sinipa niya ang laro ang kotse ni Josh bago umalis. Ang kasambahay na si Sunny ay nagtatadtad ng manok habang ang kanyang anak na si Lisa ay pinapanood si Josh na naglalaro sa sala. Biglang napalingon si Josh kay Sunny kung saan hinampas nito ang kanyang anak na si Lisa. Samantala, nasa labas si Kendall kasama ang kanyang kaibigan at ina ni Riley na si Jean. Pinag-usapan nila ang kapatid ni Kendall na si Jenna na buntis. Nang suriin ni Kendall ang kanyang wallet, napansin niyang nawawala ang kanyang pera. Nabanggit ni Jean na ang kanyang anak na si Riley ay palaging kumukupit sa kanya, nagpapahiwatig kay Kendall na malamang na si Carly ay kumukupit din dahil mag-best friend sila ng kanilang anak. Si Carly ay nasa kanyang silid-aralan nang biglang makatanggap ng tawag ang kanilang guro at hiniling sa guro na magpadala ng isang estudyante sa principal office. Hindi nagtagal, nagsimula siyang makatanggap pa ng ilang mga tawag at may mga pulis nang dumating sa paaralan. Hindi ito masyadong pinansin ni Carly at Riley at pumunta sila sa banyo kung saan kinikwento ni Riley ang tungkol sa tampo niya sa kanyang ina. Paglabas nila ng CR, nagulat sila sa nagaganap na kaguluhan sa paaralan. Lahat ng mga estudyante ay tumatakbo palabas kaya sumama na rin sila sa karamihan. Mapapansin ng ilang mga magulang na sinusubukang tumawid sa bakod ng paaralan. Sa labas ng paaralan, isang malaking pulutong ng mga magulang ang nagtipon na gustong pumasok sa lugar pero pinipigilan sila ng mga pulis at ng security. Isang bata ang tumakbo sa kanyang ina at sa isang hindi kapani-paniwalang pangyayari, brutal na sinaksak ng ina ang batang estudyante gamit ang susi ng kotse. Mula sa pangyayaring ito ay nagkagulo ang karamihan at halos lahat ng mga magulang ay nagsimulang bugbugin ang kanilang mga anak ng brutal. Ang ilan ay lantaran pang pinapatay ang kanilang mga anak. Nagawa ni na Carly at Riley na makalayo sa karamihan at makapasok sa sasakyan ni Riley. Nalilito sa kung ano ang nangyayari, nagmaneho sila sa bahay ni Riley. Samantala, ang boyfriend ni Carly na si Damon ay nasa examination hall. May 1 oras pa para gawin ang pagsusulit ngunit nagtitipon na ang mga magulang ng mga estudyante sa labas na naghihintay sa kanila. Medyo nagtataka ang invigilator pero hindi niya na ito binigyan pa ng pansin. Unang natapos si Damon at umalis sa bulwagan. Tinawagan ni Damon si Carly na nagsasabi sa kanya na naging matagumpay ang exam.
Pagdating niya sa bahay, nakita niyang lasing ang kanyang ama na nakaupo sa sofa. Sinimulan ni Damon na linisin ang kalat sa kusina, pero bigla siyang sinampal ng kanyang ama sa di malamang dahilan. Noong una hindi ito pinansin ni Damon dahil lasing lang ito. Ngunit uminit ang mga pangyayari nang ang kanyang ama ay sinimulan siyang atakihin gamit ang basag na bote. Habang nagpupumiglas ang dalawa, bumagsak ang kanyang ama sa lupa at aksidenteng nasaksak ang lalamunan nito at namatay. Kasabay nito, si Kendall ay nasa kanyang sasakyan na nag-aalala tungkol sa kanyang nabigong pakikipagpulong sa isang dating employer. Sinabi sa kanya ng employer na mayroon na siyang 2 anak at mahigit 15 taon nang walang trabaho kaya hindi na nila siya maaaring tanggapin sa trabaho. Dahil dito, nagsimulang magkaroon ng mental breakdown si Kendall. Habang siya ay humihikbi, nakatanggap siya ng tawag na pinapaalam sa kanya na nanganak na si Jenna. Nagmadaling pumunta si Kendall sa ospital at napansin ang mga tao na nanonood ng balita tungkol sa pagpatay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Na-curious si Kendall sa bagay na ito. Ang pinaka-update na balita ay nagsasabi na ang hindi pangkaraniwang bagay na nangyayaring ito ay dahil may grupo ng mga tao na sadyang gumawa ng biological weapons o neurotoxins na maaaring umatake sa mga impulses ng utak ng tao. Ang neurotoxin na ito na nagpaparamdam ng instincts ng mga magulang tungkol sa pagpoprotekta, pagmamahal, at pagmamalasakit sa kanilang mga anak. Ngunit sa pamamagitan ng static noise ng TV o radyo, kapag naririnig ito ng isang magulang, ginagawa nitong baliktad ang neurotoxin ng isang magulang. Sa madaling salita, nagagawa ng neurotoxin ang natural na instincts ng mga magulang na mauwi sa puot at pakiramdam na gustong patayin ang sarili nilang mga anak. Bago pa matapos ni Kendall ang balita, tinawag na siya ng kanyang kapatid. Ipinanganak ni Jenna ang isang malusog na sanggol na babae. Hawak niya ang kanyang sanggol sa kanyang mga bisig ngunit ang magandang sandali ay nagiging dilim nang marinig niya ang static noise at gaya ng inaasahan ay sinimulan niyang sakalin ang kanyang anak na sanggol. Agad inogaw ni Kendall ang sanggol sa kanyang pagkakahawak at dinala sa labas. Hysterical na umiyak si Kendall, tinatanong sa nurse kung ano ang nangyayari. Dinala ng nurse ang sanggol sa isang ligtas na lugar at sinasabing ang lahat ng mga magulang ay nabaliw na. Sa labas ng neonatal ward, tinititigan ng mga ama ang kanilang mga bagong silang na para bang nakahandang atakihin sila. Sa wakas ay nakarating sina Carly at Riley sa tahanan ni Riley. Si Carly ay nanonood ng balita habang si Riley ay umakyat sa itaas. Ang balita ay nagsasalita pa rin tungkol sa isang misteryosong virus na kumalat sa buong Amerika kung saan pinapatay ng mga magulang ang kanilang mga anak. Si Carly ay nagsimulang matakot at umakyat sa itaas para hanapin si Riley. Sa kanyang takot, nadatnan niya si Riley na sinasakal ng kanyang ina hanggang sa mamatay. Nagpanik siya at tumakbo palayo sa bahay nang makasalubong niya ang isang lalaking duguan na may hawak na baseball bat. Natagpuan siya ni Damon sa lansangan at sinabihan siya na dapat niyang layuan ang kanyang mga magulang. Pumunta ang magkasintahan sa bahay ni Carly para hanapin si Josh. Samantala, nasa opisina niya si Brent at umidlip. Nagising siya at hiniling sa kanyang katulong na huwag tumanggap ng mga tawag mula sa sinuman. Pagkatapos, nang tingnan niya ang isang larawan ng kanyang mga anak, bigla siyang sumigaw na nagpapahiwatig na siya rin ay nahawaan na ng virus. Umuwi sina Damon at Carly at nakitang nandoon pa rin ang kasambahay na si Sunny. Maingat silang pumasok sa loob at tinanong siya kung nasaan si Josh. Mahina ang sagot ng babae na nasa kwarto niya. Napatingin ang magkasintahan sa map ni Sunny na puno ng dugo at agad na pagtanto na may kakilakilabot na nangyari. Tumakbo si Carly para kunin ang kanyang kapatid habang binabantayan ni Damon ang kasambahay. Natagpuan ni Carly ang isang takot na si Josh sa ilalim ng kanyang kama na umiiyak. Sinabi niya na nakita niyang pinatay ni Sunny si Lisa. Umalis na si Sunny pagkatapos linisin ang kalat ngunit isang infected na Brent ang dumating pagkatapos. Pumasok siya sa bahay at nakita niya si Damon sa kusina. Habang inuutusan niya siyang lumabas ng kanyang bahay, narinig siya ni Josh at lumabas siya mula sa ilalim ng kama. Hiniling ni Carly na tumakbo siya palabas ngunit pinilit ni Josh na kunin ang kanyang backpack. Akmang sasalakayin ni Brent si Damon ngunit naagaw ng pansin ni Josh ang kanyang pangalan. Matapos makita ang kanyang anak, nawalan ng kontrol si Brent at inatake sila. Sinubukan silang iligtas ni Damon ngunit bigla siyang humandusay at nawalan ng malay nang suntukin siya ni Brent.
Kasunod nito, nadulas si Brent sa laro ang kotse ni Josh na nagbigay ng pagkakataon kina Carly at Josh na tumakbo pababa sa basement at nagkulong. Habang pababa ng hagdan, nakita nilang nawasak ang mga kagamitan sa basement. 3 linggo bago ang insidente, nagdala si Brent ng pool table at itinayo ito sa basement para gawing libangan. Medyo nasiyahan siya sa kanyang trabaho hanggang sa makita ni Kendall ang binili niyang pool table at tinanong kung magkano ang ginastos niya dito. Si Brent ay nagsimulang sumigaw sa kanya na nagsasabi na siya ay karapat-dapat na i-spoil ang kanyang sarili ng kaunti dahil nagtatrabaho siya ng mabuti. Habang nag-aaway ang dalawa, naglabas si Brent ng martilyo at baliw na sinira ang pool table na kakagawa lang niya. Sinabi niya na gusto niyang maramdaman muli ang kanyang pagkabinata ngunit alam niya na imposible na ito. Sumang-ayon si Kendall na sinasabing isinakripisyo niya ang kanyang mga pangarap at adhikain para sa kanyang pamilya at kahit na mahal niya ang lahat, nami-miss niya ang kanyang dating pagkatao. Sa kasalukuyan, nagmamaneho si Kendall pauwi habang umaasa na nasa maayos ang kanyang mga anak. Nakikinig siya sa radyo kung saan binabalaan ng host ang mga magulang na layuan ang kanilang mga anak dahil hindi nila alam kung kailan sila maaaring mahawaan ng virus. Mabilis na pinahinto ni Kendall ang kanyang sasakyan ngunit huli na ang lahat dahil nahawaan na siya at nakarating na rin sa bahay niya. Pumasok siya sa bahay at sumama kay Brent. Kinalampag nila ang pinto ng basement at pinalabas ang mga bata. Naglabas si Kendall ng electric saw at sinubukang sirain ang pinto. Kasabay nito, pumunta si Brent sa kabilang silid upang kunin ang kanyang baril ngunit natagpuan ang kaha ng baril na walang laman. Binaril ng maliit na si Josh ang kanyang ina sa pintuan at tumama ang bala sa braso nito. Ninakaw pala ni Josh ang baril ni Brent at itinago ito sa kanyang backpack kanina. Binuhusan ni Brent ng alcohol ang sugat ng kanyang asawa. Ngayon, hindi na pinilit ni Kendall at Brent ang puwersahang pagpasok sa basement sa takot na mabaril. Nag-isip ng ibang paraan si Brent at ikinabit ang tubo ng LPG sa basement. Sa ganitong paraan, plano nilang i-suffocate ang mga bata hanggang sa mahimatay, saka sila aatake sa tamang sandali. Habang nagsisimulang mapuno ng gas ang basement, napagtanto ni Carly kung ano ang pinaplano ng kanilang mga magulang. Lumipas ang ilang oras, matyaga pa ring naghihintay sina Kendall at Brent na sumuko ang kanilang mga anak. Nang magsimula silang umubo dahil sa gas, gumawa ng plano si Carly. Nakahanap siya ng kahon ng posporo at maingat na pinunit ang strip ng kahon. Pagkatapos ay ikinabit niya ito sa ilalim ng pinto kasama ang ilang mga palito ng posporo. Sa ganitong paraan, kapag bumukas ang pinto, sisindi ang posporo na magdudulot ng pagsabog dahil sa gas. Pagkatapos, pumasok sila ni Josh sa isang vent at gumapang palabas ng basement. Napagtanto ng mga magulang na ang mga bata ay natahimik, kaya gumawa sila ng isang butas sa pinto para silipin sila. Kasunod nito, binuksan nila ang pinto na nagdulot ng pagsabog. Si Brent ay lubhang nasaktan ngunit si Kendall ay nakaligtas at natagpuan ang mga bata sa mga pasilyo. Habang sinusubukan niyang patayin sila, iniligtas sila ni Damon na nagkataong nagising dahil sa pagsabog. Pinigilan ni Damon at Carly si Kendall at ikinulong ito sa loob ng aparador ngunit nagawa nitong tusukin ng hanger si Damon sa pisngi at kumalas. Habang nagpapatuloy ang pakikibaka, hinampas ni Kendall si Damon gamit ang maso at nahulog si Damon mula sa ikalawang palapag. Kasunod nito, nagkamalay muli si Brent. Siya at si Kendall ay lumapit sa kanilang mga anak upang patayin sila. Ngunit bago pa nila magawa, tumunog ang doorbell na nagpapahiwatig na dumating na ang mga magulang ni Brent. Binuksan niya ang pinto ngunit agad siyang inatake ng pepper spray. Isang habulan ang naganap sa bahay kung saan si Brent ay hinahabol ng kanyang ama habang hinahabol naman niya si Josh. Nakipagbuno si Brent at ang kanyang ama sa loob ng kotse. Balik sa kusina, sinubukan ni Kendall na hikayatin ng ina ni Brent na huwag siyang patayin. Nang hindi ito sumang-ayon, hinampas niya ng maso ang matandang babae. Pagkatapos ay lumipat siya kay Carly at hinabol siya hanggang sa labas. Ngunit nakasunod pa rin ang lola sa likod. Bigla na lang, nasagasaan ng kotseng sinasakyan ni Brent ang kanyang ina na ikinamatay nito. Ang kanyang ama naman ay tumilapon sa labas dahil sa impact at agad ding napatay. Si Brent naman ay nahimatay din dahil sa pagkakabangga. Habang pinapanood ang eksena, pinatumba ni Damon si Kendall na himalang buhay pa.
Sa sumunod na eksena, nakatali ang mga magulang sa basement habang pinapanood sila ng mga bata. Sinusubukan nilang umaktong normal para palayain sila ng mga bata, ngunit hindi ito gumana. Sinabi ni Josh sa kanyang mga magulang na mahal pa rin niya ang mga ito. Natapos ang pelikula nang sabihin ni Brent na mahal din niya sila, pero minsan gusto rin niyang patayin ang mga ito. Want to